Isang nakakagulat at nakagigimbal na katotohanan mga kaibigan. Dahil binanggit ng Israel na sila'y natatakot na dahil ang Iran ay sobrang makapangyarihan nito na kaya nitong mag-produce ng 5 nuclear weapons alang-alang sa giyera nila kontra sa Israel. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ating tinalakay mga kaibigan ang patungkol sa bayan ng Israel na ito ang sentro ng impluensya sa luma at bagong tipan. Ngunit hindi nila kinilala ang ating Panginoong Hesus bilang Mesiya at inaasahan pa nila na mayroon pang ibang Mesiya na darating. Kaya nga naman hanggang ngayon ay hindi nila nirerespeto ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at manlalalang. Kaya naman makikita natin ang sunod-sunod na salot na dumating sa bayan ng Israel ngayon. Katulad na lamang ang nangyayari sa Jordan River. Kung hindi mo pa ito napapanood mga kaibigan, ay ililink ko sa description sa baba ang video na ito upang mapanood mo ito. At isa rin mga kaibigan na nangyari sa bayan ng Israel ay pinalibutan ng bansang Iran ang palibot ng Israel ngayon. At ang Israel ay nangingilabot ngayon sa takot dahil binabanggit pa nila na tatapusin na raw ng Iran ang proxy war at kailanman daw ay hindi na makakabangon ang Israel. Ito ang binabanggit ng presidente ng Iran. Kaya naman ang ginawa ng leader ng Israel ay pinadala niya si Yoav Gallant, ang defense leader ng Israel, sa Greece upang humingi ng tulong. At inireport na mayroon na silang sapat na uranium para makabuo ng 5 nuclear bomb para tapusin ang laban sa bansang Israel. Kapansin-pansin sa Prime Minister ng bansang Israel na si Benjamin Netanyahu. Siya ay lubos na nangangamba sa threat ng bansang Iran sa bansang Israel. At nabanggit pa nga ng Prime Minister ng Israel na magkakaroon ng all-out war kung hindi raw titigil ang bansang Iran. Ngunit dahil sa pagbanggit ng Prime Minister ng Israel patungkol sa all-out war na ito, ay lalong tumindi ang galit ng Iran sa Israel. At ayon pa sa kanila na ito na ang propesiya ng pagtatapos ng Israel na tinatawag pa ng leader ng Iran na Zionist, ang apocalypse ng bansang Israel. Kaya naman nakipagpulong kaagad si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga delegates ng United States upang pag-usapan ang tumitinding tensyon ng Israel at Iran. At dahil dito, hindi lamang ang gobyerno ng Israel ang nangangamba, pati na rin ang ating mga kababayang OFW na nagtatrabaho sa Israel. At hindi lamang sila, maging ang mga sibilyan ay damay din sa konflikt na ito. At kapansin-pansin mga kaibigan, 80% na ang natatapos ng Iranians ayon sa balita sa pagbuo nila ng 5 nuclear weapons na gagamitin daw nila sa bayan ng Israel. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ang propesiya ng bayan ng Israel na kung saan ang proteksyon ng ating Panginoon ay nawawala na sa kanilang bansa ay dahil sila ay lumalayo sa ating Panginoong Diyos. Na ang alam nila ay sila ay palapit ng palapit sa pakikipagrelasyon nila sa ating Panginoong Diyos. Ngunit dahil sa hindi nila pagkilala sa ating Panginoong Hesus ay sila ay nawawalan ngayon ng proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Ito ang propesiya ng Daniel chapter 9 na kung saan pinili ng ating Panginoong Diyos noong unang panahon ang bayan ng Israel bilang sentro at medium ng kaligtasan sa buong mundo. Ngunit dahil hindi nila kinilala ang ating Panginoong Hesukristo na binabanggit sa Daniel chapter 9, sa 70 weeks ay makakat off ang pagpili sa bayan ng Israel. At ito ay na-fulfill noong binato ng mga Hudyo si Stephen na unang martir sa paglalaganap ng katotohanan patungkol sa Mesiya pagkatapos ng ating Panginoong Hesus ay pumunta ng langit. At hanggang ngayon, ang bansang Israel ay hindi pa rin naniniwala patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ngunit ang tanong ko sa iyo kaibigan, naniniwala ka ba na ang ating Panginoong Hesus na siya ang tunay na daan ng kaligtasan? At kung ninanais mo mga kaibigan na paniwalaan ito, hinihiling ng ating Panginoong Diyos
na isurrender mo ang lahat sa Kanya at sundin mo ang Kanyang kalooban. John 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Tunay nga mga kaibigan, na wala tayong ibang pupuntahan kundi sa ating Panginoong Hesus lamang. Siya ang tunay na daan patungo sa kaligtasan natin. Kaya inihiling niya na pumunta ka sa tamang daan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, tunay nga Panginoon na Ikaw ang tanging daan patungo sa tunay na kaligtasan. At nawa Panginoon, iligtas niyo po kami hindi lamang sa mundong ito, kundi sa aming mga pagkakasala upang sa ganun ay maging karapat dapat po kaming tawagin ninyong mga anak at may karapatan kayo Panginoon na makasama ka, makapiling ka sa langit na bayan magpakailan paman. Salamat Panginoon sa pagpapatawad ng lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.